when it comes to politics. Why? I really remain neutral when it comes to politics. You know, I actually don't vote because, not because I don't like the people or I don't want our nation to be in a good place, diba? If you choose a good leader. Because I cannot put 100% trust to the politics. Because there's no one's perfect and you cannot put them also in a high pedestal na kapag binoto mo, may negative lang na nangyari. Ayaw mo na. Parang mali ka na. Cancel ka na sa akin. Cannot put them in a high pedestal because there's always pros and cons sa pamamalakad niyan. To be honest, politics is a dirty game. Kahit anumang gawin natin, demokrasya nga tayo. So, lahat may karapatang bumoto at lahat may karapatang tumakbo. So, iba-iba talaga. Pero for me, I remain neutral when it comes to politics talaga. I'm more of like a business, dun yung isip ko eh. Kasi at the end of the day, sarili mo pa rin diskarte, sikap, hard work, para umangat ka. But, sabi ng iba, depende yan sa nakaupo eh. Dapat pumili ka ng matino. Dapat bumoto ka. Whatsoever. Yes. I agree with it. Kailangan you choose. If you have the privilege, makaboto ka, okay, fine. Vote for what you think is good. Pero don't expect him na perfect. Na wala kang flaws na makikita sa pamamalakad niya. Kaya nga you cannot give your full trust to a politician. Kasi pag upo niya dyan, meron pa rin niyang gagawin na hindi maganda. So for me, I remain neutral when it comes to politics. And please don't put them in a high pedestal kasi tao lang sila. Okay. Diba? Meron pa rin mga lapses, whatsoever. Pero at the end of the day, sana nasa atin pa rin. Kung gusto nating maging successful, nasa atin pa din naman yun. Kasi kung tayo nga, hindi nga tayo perfect eh. Hindi nga tayo maging successful agad eh. What can we expect to this leader? Lalo na sila, marami silang kailangan i-consider. Buong bayan. Hindi lang naman isang tao. Ikaw ang kino-consider mo lang, pamilya mo, tsaka boss mo. Kapag nasa politician ka, lahat ng i-consider mo, marami kang mababanggang tao. Ilagay mo yung sarili mo sa posisyon nila, napakahirap. Andun yung, syempre, lagi yung isipin nila para sa tao. Para sa tao. Totoo naman yun. Pero pag nakaupo ka na doon, dahil mo na kayo consider, may mga astang hayop. Paano mo yun ibabalance? Yung mga taong astang hayop na gusto mo para sa tao, pero may mga taong ugaling hayop. Diba? Ang hirap. Yes. Medyo kailangan, minsan magkakamali ka talaga, gagawa ka ng hindi maganda, and kaya nga you cannot put 100% trust sa politics. Okay. Anong magagawa Kaya mo remain neutral. bilang kabataan? Anong magagawa mo? Ako lang naman. As a kabataan? As a kabataan. Siguro, Or as a student? As a student, Or as a... mag-aral talaga kayo. If you love learning, mag-aral kayo. Gamitin niyo yung kabataan ninyo para magkaroon ng maraming knowledge, but humble heart pa rin. Na balance. Hindi yung puno ka ng aral ng libro, pero when it comes to Dapat ba laging you don't isisi know how to apply it. sa politika, sa gobyerno? No! Kung ano man yung pinagdaan, yung nangyayari, for example, hindi ka man naging, anumang circumstances na hindi pumabor sa iyo ang mundo. Huwag mong isisisi lahat sa politics kasi ikaw pa rin na may control ng buhay mo. Ikaw ang CEO ng buhay mo. Ikaw ang may control. Ikaw ang mag-hire. Ikaw ang mag-fire. Ikaw ang mag-manage ng buhay mo. So, hindi naman politika ang kumukontrol sa'yo. Oo, may factor na ang mga nakaupo ay maging hadlang or maging rason ng success mo. Pero hindi yun nakadepende 100% doon. Ikaw pa din. Kaya mag-aral ka ng mabuti kung kabataan ka. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, pagbutihan mo sa trabaho mo. Kung pamilya ka, maging wise ka, maging monitor mo, mag-family planning kayo. Yes. Ano ka man. Diba? Sa'yo pa rin, hindi sa politiko. Ang politiko, siguro, let's say, 40% ng buhay mo or factor ng buhay mo nakadepende sa politics. Pero meron ka pa, -4, meron ka pa 60%. Ikaw pa rin na may control, mas lamang ka pa rin.
kung ano man magiging resulta ng buhay mo, Mm-mm. 60% nun dahil sa'yo. Correct. 40% or 10% ka lang ang politics. So, Correct. nasa iyo pa din. Mm.